Minsan ba naisip mo kung bakit sa sabsaban at hindi sa palasyo ipinanganak ang hari ng langit? Tuwing Pasko, napapaligiran tayo ng mga ilaw, regalo at handaan. May saya, may ingay, may pagmamadali. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, madalas nating nakakaligtaan ng isang tahimik, ngunit napakalalim na katotohanan. Kung ang isinilang ay ang hari ng langit at lupa, bakit hindi siya ipinanganak sa lugar ng karangyaan at kapangyarihan? Bakit sa isang sabsaban? Isang lugar na simple, marumi, at halos walang pumapansin. Ngayon, samahan ninyo ako. Balikan natin ang tunay na kwento at kahulugan ng Pasko. Isang kwentong hindi tungkol sa karangyaan, kundi tungkol sa isang Diyos na piniling lumapit sa atin. Kung tao ang pipili, tiyak palasyo ang unang maiisip. May bantay, may dangal, may ginhawa, isang lugar na karapat-dapat sa isang hari. Pero hindi ganoon ang pinili ng Diyos. Sa halip na trono, sabsaban, sa halip na palasyo, kamalig, sa halip na karangyaan, kahirapan. Hindi ito aksidente. Ito ay sadyang pagpili. Ipinanganak si Jesus sa sabsaban upang ipakita na ang Diyos ay hindi dumating para humanga ang mundo sa Kanya, kundi upang maabot ang puso ng tao. Hindi siya dumating upang ipakita kung gaano siya kataas, kundi kung gaano siya kalapit. Isipin mo, ang sabsaban ay hindi marangya. Walang ilaw na nagliliwanag, walang mga bantay na nagbabantay, at halos walang tao ang makakapansin. Ngunit dito nagsimula ang pinakamalaking kwento ng pag-ibig sa buong mundo. Dito nagsimula ang liwanag na nagbigay pag-asa sa bawat pusong naghahanap. Ang sabsaban ay bukas, walang bantay, walang pila, walang kailangang patunayan. Kung ipinanganak si Jesus sa palasyo, marahil iilan lamang ang makalalapit. Pero sa sabsaban, kahit sino ay pwedeng lumapit, mayaman o mahirap, malinis o marumi, buo o wasak. Ito ang mensahe ng Pasko. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit sa Diyos. Hindi rin aksidente na ang unang nakarinig ng balita ay mga pastol. Sa panahong iyon, sila ay itinuturing na mababa at hindi pinapansin. Ngunit sila ang unang pinili ng Diyos. Bakit? Dahil ang Pasko ay para sa mga pagod, para sa mga nakakalimutan, para sa mga pakiramdam ay hindi sapat. Kung pakiramdam mo ay karaniwan ka lang, kung iniisip mong wala kang maiaalay, tandaan mo ito, ang Diyos ay unang dumating para sa mga katulad mo. Isipin mo ang mga pastol, nagbabantay sa kanilang mga tupa sa gitna ng gabi. Tahimik, malamig, at puno ng pangamba, at biglang may liwanag na nagpakita. Isang anghel, may dalang mensahe ng pag-asa, at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Isinilang sa inyo ngayon ang tagapagligtas. Sa mga simpleng puso, ang pinakamalaking mensahe ng langit ay ipinahayag, hindi sa harap ng hari, hindi sa palasyo, kundi sa mga ordinaryong tao, sa gitna ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang ang mga pastol ay tinawag ng anghel, ang mga pantas naman ay ginabayan ng isang bituin. Ang bituin ay paalala na kahit mahaba ang lakbayin, kahit hindi malinaw ang daan, may Diyos na gumagabay sa mga tapat na naghahanap. Isipin mo ang mga pantas, mula sa malalayong lugar, naglakbay sa disyerto, naglakad ng gabi, hinahanap ang liwanag na magdadala sa kanila sa hari. Ito rin ay kwento para sa atin, na sa ating sariling paglalakbay, sa gitna ng pagkalito, pangungulila o takot, hindi tayo nag-iisa. Ang sabsaban ay nagsasabi ng kababaang loob, ang mga pastol ay nagsasabi ng biyaya, ang bituin ay nagsasabi ng pag-asa. Pinagsama-sama, iisa ang mensahe, ang Diyos ay lumapit. Hindi siya naghintay na tayo ang umakyat. Siya ang bumaba at ito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sa sandaling ito, ihinto muna natin ang ating ginagawa. Sa gitna ng ingay ng mundo at pagmamadali ng Pasko, inaanyayahan kitang ilapit ang iyong puso sa Diyos. Sabay-sabay tayong manalangin. Panginoon, salamat sa pagpiling ipanganak sa sabsaban, isang lugar na simple, tahimik at hindi pinapansin ng mundo. Doon mo ipinakita na hindi mo hinahanap ang karangyaan, kundi ang aming puso. Salamat dahil lumapit ka sa amin. Kahit alam mong kami ay may kahinaan, takot at kakulangan. Sa gitna ng aming pagod at pagkabasag, pinili mong manatili. Turuan mo kaming makita ang aming halaga sa iyong mga mata, na kahit pakiramdam namin ay maliit at hindi sapat, kami ay mahalaga sa iyo. Linisin mo ang aming puso. Alisin mo ang aming mga pangamba. Punuin mo kami ng pag-asa na nagmumula lamang sa iyong presensya. Ngayong Pasko, hinihiling namin ang iyong presensya sa bawat bahagi ng aming buhay. Kung kami man ay pagod tulad ng mga pastol, yakapin mo kami ng iyong kapayapaan. Kung kami man ay nalilito tulad ng mga pantas, maging ilaw ka namin sa madilim na daan. Dalhin mo kami palapit sa iyo, araw-araw, hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa bawat sandali ng aming buhay. Puspusin mo ang aming mga tahanan ng pag-ibig, ang aming mga puso ng kapatawaran, at ang aming mga isip ng pag-asang hindi kailanman nawawala. Gabayan mo kami sa aming mga pangarap, sa aming mga takot, sa aming mga pangungulila.
Patatagin mo ang aming pananampalataya at ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Sa iyo namin iniaalay ang aming mga alalahanin, ang aming mga pangarap at ang buong buhay namin. Amen. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong puso, maglaan ka ng sandali upang pasalamatan ang Diyos. At kung kilala mo ang isang taong nangangailangan ng paalala na malapit ang Diyos, i-share mo ang mensaheng ito, mag-subscribe at samahan mo kami sa paglalakbay ng pananampalataya. Maligayang Pasko at naway maranasan mo ang kapayapaang nagmumula kay Kristo.